Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, isi-share ko sa inyo guys kung paano kumita at mag-monitor ng kita natin sa GCash. So ano nga bang meron sa GCash natin? So marami guys tayong transaction doon. Meron tayong pay bills payment yon. Meron din tayong cash in, cash out at doon na rin tayo naglo-load. So magkano nga ba yung mga charges natin doon? Marami din kasing nagtatanong na mga kasari natin. Pero ang unahin ko muna guys is kung paano ko nga ba namomonitor or ayun, paano natin namomonitor yung kita natin sa GCash. So, dati kasi guys, nakapag-vlog na rin ako nito. Paano ko namomonitor is gawa ng cashbox natin. Nakabukod kasi doon yung kita natin everyday. Pero ngayon, iba na guys yung ginagawa natin sa kita natin sa GCash kung paano natin mamomonitor dahil meron na po tayo. Dati kasi wala ako nitong record book. Ngayon, meron na tayo every transaction. Mapa pay bills, cash in, cash out at load. Nakalista po yan dito. Nakasulat po yan dito. So, every amount, alam na po natin yan kung magkano yung charge. So, every day, tinototal ko yan kung magkano yung tinutubo po natin everyday, yung kinikita natin. So, yan po, kung paano ko namomonitor yung kita po sa GCash. So, doon naman po tayo sa mga charges natin. Unahin na po natin sa load. Yung sa load ko po, yung 3 pesos ko is hanggang, nakasulat yan dito eh. Yung 3 pesos ko po na charge is hanggang 60 pesos po siya. So, kapag nagpa-load si customer ng 61 to 150, 5 pesos na po yung charge ko doon. Pero sa ibang sari-sari store owner po, basta pumatong yan, may si Basha. Wait lang guys. Ayan guys. So, yung 5 pesos natin is hanggang 150. Sa ibang mga sari-sari store owner, kapag pumatong na ng 100, doon na sila nag-a-additional ng 10 pesos. Pero sa akin hanggang 150 yung 5 pesos. Tapos 151 and above, doon na po ako nagpapatong ng charge sa load ng 10 pesos. Kumbaga guys, kapag may nagpa-load naman sa token text ng regular 200, ang kaltas po nun is 203. Ang sinisingil ko lang po is 210. So 7 pesos lang po ako doon. Hindi ko po sinusunod na na 10 pesos kasi naawa din ako sa customer sobrang taas naman nung and yung laman naman ng GCash natin pabalik-balik lang yun kaya okay lang yun mga kasari guys, kahit 7 pesos lang yung kinita natin doon. So walang bumibili kaya nakakapag-vlog ako. Tapos yung charges naman po natin mga kasari sa pay bills, kunwari may nagbabayad sa akin ng RFID. So, sa RFID, may additional siya na 12 pesos. So, automatic mag-a-additional tayo ng 12 pesos. Kunwari, nag-ano siya ng RFID na 1,000. 1,012 yung makakalta sa'yo. So, automatic na yon. Plus yung charge ko na 20 pesos. So, nagiging 1,032 yung babayaran ni customer. So, depende sa amount din. Parang binibase ko din sa cash in, cash out. Yung sa pay bills natin. Pero, sa Meralco, hindi. Iba yung ko sa Meralco. Kapag nasa below 1K, nasa 20 pesos lang yung singil po natin doon. Every transaction kapag nagbabayad ng Meralco bill. Tapos kapag bandang nasa na siya, 2,000 mahigit, doon na tayo nagcha-charge ng 30 up. 30 and above kasi medyo mataas na amount na yun eh. Pero kapag nasa 1.5 ganyan, so nasa 25 pesos lang yung charge natin doon sa Meralco bill. Tapos sa water bill, meron din naman po siyang charge na convenience fee na 10 pesos. So hindi sa akin yun napupunta. So ang charge ko naman sa dito naman kasi ang bababa ng mga tubig. So nasa 200 plus, 400 plus. So ang kita ko lang doon guys, nasa 10 pesos every transaction sa water bill. So, ayun guys yung charge ko sa dito naman kasi wala masyadong nagbabayad guys ng bills payment ng mga Meralco, ganyan. Konti lang, mga kapitbahay lang. Walang iba sa labas. So, every transaction naman mga kasari sa cash in and cash out, same lang yung natin doon, charge natin. Depende sa amount. So, kapag
piso hanggang 100 pesos, 5 pesos lang po yung charge natin. Pero kapag lagpas na po siya ng 100 hanggang 500 pesos, 10 pesos na po yung charge po natin doon. Tapos 501 to 1,000 pesos ay 20 na po yung charge natin doon. Pero hindi ko po yan mga kasari sinusunod. Dahil kapag nasa 600 pesos yung kinash in and cash out, 15 lang po yung sinisingil ko. Hindi ko sinusunod yun nandito. And kapag ano naman guys, 1.5, pasok na yun sa 30 pesos. Yung nag-iingay si Basha, wait lang guys. So, ayun na nga mga kasari. So, kada 1K na madadagdag sa cash in at cash out, additional 20 pesos. So, kapag 5K, ang charge po doon is 100. Kapag 3K, 60. Kapag 4K, 80. Ganyan. So, kapag 6,000, 120. Every 1K is 20 pesos. So, ayun mga kasari. Minsan hindi ako pumapayag mga kasari na isinasama yung charge. Talagang humihingi ako sa kanila ng cash. Kasi kapag sinasama yung charge, ayun nga, yung policy natin, kung ano yung pinasa mo sa akin, yun yung lalagyan natin ng charge. So, dapat nakabukod guys, or magbibigay ka para sa charge. Kunwari, magka-cash out ng 1,000, tapos sasabihin ni customer, 1,020 daw yung isasend niya. So, hindi pwede yun. Sa iba kasing store is, pumapayag sila, pero may store, may rules, 'di ba mga kasari? So, ganun din naman kapag pumupunta ako sa kanto, sa banay-banay. Kasi ang dahilan ko guys, ako ay nagpapa-cash in din. Nagbabayad din po ako. Tulad kanina, nagpa-cash in ako. Nagbayad din po ako. So, nag-cash in ako sa e-tap ng 8,000, libre yun. Tapos sabi ko, yung natitira kong pera na 1,450, magpa-cash in ako sa tindahan. So, 20 pesos yung siningil sa akin doon. Kaya yun guys yung reason, bakit hindi ako pumapayag na kasama yung charge. Kasi nagbabayad din po ako minsan kapag ako ay nagpapa-cash in. Dahil wala po akong online banking. Pina-close ko po yung online banking ko dahil dati po, na-vlog ko po yun na ako po ay na-scam. Kaya pina-close ko po yun. Nasimot po lang lahat ng laman ng aking ATM noon. Kaya kung madaming nagko-comment, magbukas ka ng bank account. Meron po ako mga kasari. Kasi kaya po ako may bank account. Doon po pumupunta yung sahod natin dito sa pagbablog. May bank account po ako. Kaso hindi ko siya ginagamit sa GCash ko. Hindi siya ano tawag doon? Basta, yun guys, dati kasi nakakapag-transfer ako ng pera, nakakapaglagay ako sa bangko ko, tapos nakakapaglabas din ako through Pero ngayon hindi na dahil pina-close ko nga yung online banking ko. Kaya minsan kapag nagpapa-cash in ako, is may bayad. Yung kada 1K kasi sa kanto is 10 pesos. Kada 1K. So, dito naman sa store ko, 20 pesos kada 1K. So, meron pa din naman po tayong tinutubo kahit papano. So, ayun guys, yun yung vlog natin for today kung paano kumita sa GCash and kung paano natin na-monitor and kung magkano yung mga charges ko sa pay bills, ayan, sa bills payment, sa load, paglo-load natin and cash in, cash out. So, ayun nga, marami din akong nababasa kanina, nakapagbasa ako ng comment ng mga kasari natin. So, pangit daw gamitin ang GCash sa paglo-load kasi ang laki ng charge nila. May convenience fee, ganyan. So, iba-iba naman tayo ng strategy. Sabi, may isa pang nag-comment, sabi lugi daw. So, anong lugi doon? May tinutubo pa rin naman tayo kahit papano. Kahit sabihin natin patres-tres, ay kita pa din po yan. Kapag pinagsama-sama yung mga bariyang yan, malaking halaga na din po yan. So, yun po kasi yung pananaw ko kahit maliit yung tinutubo natin, basta meron tayong tinutubo, okay na po yun. So, yun lang naman po guys yung vlog natin for today. Thank you so much for watching. Bye!